Without condition, it's still With or without condition is still a threat. Ayun ang sabi niya. Okay, ang paliwanag, sige mamaya. a threat, and therefore wrong, and therefore criminal, and therefore impeachable. Meron po bang Kita nyo? Pinasok kagad nila yung impeachable. Di ba? Grave threats, Article 282. Pasok natin, baka sabihin na naman nila, niloloko natin sila. Grave threat, Article 282. Ito ay pagbabanta sa isang krimen o malaking pinsala tulad ng pagtege, pananakit o paninira ng ari-arian sa isang tao sa kanyang karangalan o kanyang pamilya. Banta na walang kondisyon. Ito yung may kondisyon o may kondisyon. Banta na walang kondisyon, parusang aresto mayor, pagkukulong ng hanggang 6 na buwan at multa. Kita mo, ang babaw lang pala. meron po bang conditional threat? Ang pagkakaalam po natin, wala po. There's no such thing as conditional threat because Ayun, hindi niya alam, meron. Diba? Abogada ho yan si Mama, pero hindi niya alam na merong conditional threat at unconditional. That the Vice President never uttered those statements she's being accused of as a threat. Wala, hindi ba? O sa madaling sabi, ba't mo ilalagay yun? Anong purpose mo? Madaling sabi, yung pinag-uusapan nilang video, mismo si Presidente, Vice Presidente Duterte, hindi niya tinatanggi yun. Ang pinag-uusapan dapat doon, prubahan ninyo na yung mga sinabi niya ay babagsak sa impeachable offense o isang krimen para maging grounded yung inyong demanda. Yun ang sinasabi natin. Yun ang tinutumbok natin eh. Kaya magaling sa magaling, dapat alam din kung ano yung ground. Yung ground na sinasabi nila, threat. Hindi naman pasok sa impeachable offense. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. At syempre, bago tayo rumekta, andyan po yung join button. Kung gusto mo sumali sa ating komunidad, pumindot na sa dulo ng ating video. Syempre, yung shoutout segment natin, hindi tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo nasa shoutout. Ito na ho, ang katanungan dito, conditional o unconditional. Kasi may nagtanong, meron naman silang padali. Interview dito, pa-interview doon. Kahit Sabado, walang pahinga. Agang-aga, may press conference na naman sila. Pinag-usapan nila yung patungkol sa impeachment ni Bibi Sara. Ay, nalang manahimik nung muna, ano? Talagang nakatuto kayo kung paano kayo bumira. Isa lang naman sasabihin sa'yo ng taong bayan eh. Just wait and relax, pero hindi ho sila mapakali. Para kung sinisilihan ng kanilang mga at kailangan nila, kailangan nila magsalita. Double time nga, ika nga. Kasi may tanong dito, yung ebidensya ho ba ay authenticate? Kahit nasabihin natin authenticate yan eh. Kung authenticated at yung sinasabi nilang witness nila ay binerify, ang tanong doon, sino ho ba ang kumuha ng video at nag-record at nagpasa sa DOJ at naging witness at nagpasa ng affidavit na sila lang? Sino ho ba? Ang tanong dito, ang Pangulo ba nagbigay ng sariling affidavit? Yung asawa ba ng Pangulo kasama sa affidavit? Yung pinsan ba ng Pangulo kasama rin ba sa affidavit? Wala. Kahit sabihin yung authenticate yan, gawa-gawa lang yan. Kasi nga, gusto nilang ma-file yung case para masabing betrayal of public trust. Kasi kung tatanungin nyo, base sa ating mga pag-uusap at base sa ating mga nakikitang balita, ang grave threat ho ba ay impeachable? Hindi. Hindi ho yan impeachable. Gumawa lang sila ng paraan para ma-file nila yung kaso na yan para masabing betrayal of public trust ang ginawa ni Bibi Sara at doon papasok itong impeachment. Kasi kung grave threat lang ang pinaggagawa dyan at paglilitis dyan, sa hearing,
hindi ho impeachable yan. Eh, lagi kayong grave threat ng grave threat. Ayun ang sinasabi nyo sa kaso. Pagbabanta, pagbabanta. Bakit nyo in-impeach kung pagbabanta lang? Nakukuha nyo? In-impeach nila si BP Sara dahil sa culpable violation, betrayal of public trust, pero ang pinag-uusapan nila grave threat. Tama? Maghanap kayo kung ang grave threat ay impeachable offense. Hindi ho impeachable offense. Kaya nagtataka tayo dito, bakit yung mga senatorial judges, pinapakinggan pa nga itong mga ito. Ang punto kasi dito, dapat naiintindihan nila kung ano yung pinag-uusapan, ano yung pinaghihiringan, ano yung pinagtatalunan. Pinagtatalunan nila, si BP Sara daw, nagbanta. Although nagbanta, sabihin natin, nagbanta na, sabihin natin. Di na nila nagbanta. Bakit impeachment ang hinatol kay BP Sara? Bakit nila na-file ng impeachment kung nagbanta lang naman? Pasok! Yung video recording. Para sa amin po sa prosecution, wala na pong debate dyan. Parang pinapakita nila na authentic. Bakit sila magpapakita ng portions of the same video kung hindi sila naniniwala na ito ay authentic? But I could not go further from that because that is already going to the merits of the case. Yung ebidensya na po yan, yung pag-i-evaluate po yan ng evidence. Pero to suffice it to say na sa tingin namin ay hindi na magiging issue yung authenticity. At pinakita na nga ay yung proseso, in-explain, inano sa atin, pinakita sa atin ni Agent Calilong paano ino-authenticate ang isang video recording. Step by step, lumabas po yun doon sa direct examination at wala naman pong na biyak na anumang parte doon sa testimonya ni Agent Calilong. Kahit po under the crucibles or the test of cross-examination, because a cross-examination is a stress test, it's really a stress test, and therefore kapag hindi bumibigay ang ebidensya, ay ito ay lalong tumitibay after cross-examination. At yun po ang tingin namin dun sa pag-cross-examination kaya Senior Agent Mark Calilong na lalong tumibay yung kanyang testimonya after cross-examination. Lalo raw hong tumibay noong nagkaroon ho ng cross-examination. Ang tanong dito, sino ho ba ang nagpa-authenticate? Sino? Sabihin natin si witness. Bakit niya in-authenticate? Para maging ebidensya. Di ba, inamin niya ho, sa trial na talagang siya ang kumuha at nag-record kasi ipoforensik nila kung totoo ang video. Totoo nga ho yung video. Kaso ang naging problema, sila-sila rin ang witness, sila-sila rin ang kalap ng ebidensya. Nakukuha nyo? Authentic ang video kasi nga, yun ang sabi nila. Kasi nga magagaling sila sa forensic, picture, and video. Wala ho tayong question doon. Kasi trabaho nila doon. Katrabaho nila yan. Ang trabaho daw nila, expert sila sa pag-authentic, forensic ng video at picture. Given na tayo dyan. Ang tanong, sino-sino ho ba ang nag-record ng video? Sino-sino rin ho ba ang nagbigay ng affidavit sa DOJ para maging isang exhibit o isang ebidensya para ma-file ito at gawing ebidensya? Sino? Diba? Inamin din ho ng witness. Yun ho ba yung sinasabi nyo? Yun ho ba yung sinasabi nyo na stress, na hindi na i-stress? Stress na ho. Bakit? Nagkawindang-windang ho nung natanong na kung sino ho yung nag-file ng kaso. Sino ho at kung ano-ano ang pinail doon sa DOJ. Sa kanila yung affidavit, sila ang witness, sila rin ang naglatag ng ebidensya. Buko. Ang katanungan ay ganito. Meron ho nagtanong dito kay Ale. Ang tanong, ay yung conditional is masasabi mong threat din ba? O yung threat ba ay masasabi mong conditional o unconditional? Liliwanagin natin yan. Para sa kaalaman ho ng taong bayan, nasabi ko na nga yan eh. Di ba? Kung ang pinagtatalunan dyan sa trial
kung totoo ba na si BP Sara ay nag-threat, kung nag-threat si BP Sara, oo, sabihin natin na ipalagay na lang natin. Ipalagay natin, baka mamaya mali yung interpretasyon mo. Ipalagay natin, oo. At kung hindi naman, mamaya explanation dyan. Kung halimbawa, nag-threat at napatunayan na nag-threat, hindi naman ho impeachable offense yan dahil nakalagay dito, krimen. Krimen ba ang pagbabanta? Ito ay parusa sa ilalim ng Revised Penal Code RPC at nahati sa dalawang pangunahing uri, grave threats at light threats. Ngayon, ang tanong dito ito. For wrong and therefore criminal, Ulit. with or without condition, it's still a threat. And therefore wrong and therefore criminal, Ulit. with or without condition, it's still With or without condition is still a threat. Ayun ang sabi niya. Okay, ang paliwanag, sige mamaya. a threat. And therefore wrong and therefore criminal and therefore impeachable. Meron po bang Kita nyo? Pinasok kagad nila yung impeachable. Di ba? Grave threats, Article 282. Pasok natin, baka sabihin na naman nila, niloloko natin sila. Grave threat, Article 282. Ito ay pagbabanta sa isang krimen o malaking pinsala tulad ng pagtege, pananakit o paninira ng ari-arian sa isang tao sa kanyang karangalan o kanyang pamilya. Banta na walang kondisyon. Ito yung may kondisyon o may kondisyon. Banta na walang kondisyon, parusang aresto mayor, pagkukulong ng hanggang 6 na buwan at multa. Kita mo, ang babaw lang pala. 6 na buwan, ha? O banta na may kapalit o kondisyon. Ito na may conditional threat. Halimbawa ay may paghingi ng pera, kapalit, kaligtasan at parusa ay depende kung saan natupad ang layunin ng nagbabanta. Ngayon, ang tanong, ilang buwan ang parusa? 6 na buwan at doon sa conditional, depende kung ilan at naisatuparan ang parusa. Ngayon, lightweight threat, ito ay pagbabanta sa isang bagay na hindi naman tinuturing na krimen. Halimbawa, pagbabantang ipahiya sa publiko o susumbatan, ngunit ito ay may kalakibat na kondisyon o mga banta na nagdulot ng mainit na pagtatalo. Lightweight lang yun. So ngayon, ito ba impeachable? Ang tanong natin, kayo ho ang pagpapasya kasi nagtataka ho tayo, lagi nilang pinagtatalunan dyan na nagpanta si BP Sara. Pero ang alam natin, hindi naman ho galing kay BP Sara, mismo kay BP Sara, yung 2 minutes na video na yun. Yung mga nagkalap at nag-record ng 2 minutes video na yun, sila rin yung nag-file. Ang tanong, impeachable ba ang grave threat? Kasi yun lang pinagagawan yun, pinagtatalunan eh. Whether is conditional or unconditional. Ang grave threat mismo ay hindi direktang nakasulat sa 1987 Constitution bilang partikular ng batayan para sa impeachment. Gayon pa man, kita mo, bilang batayan. Gayon pa man, maaari itong maging dahilan ng pagpapatalsik sa pwesto kung ito ay papasok sa malawakang kategoryang itinakda sa batas, particular and betrayal of public trust o higher crimes. Wala naman ho nabanggit sa pagtatalo nila doon sa papasok sa higher crimes. Wala naman nangyari. Tama? Kaya nakakalorkay sila, ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw dyan sa grave threat na yan, hindi naman pala pasok sa impeachable at hindi impeachable na pwedeng ma-impeach ang isang BP Sara. Nakakainis, nai-stress na ho sila kung paano nila pagtatalunan. O saan ba papasok yan? Paano ba nila nakasuhan si BP Sara? Nagdagdag na ho lang sila ng mga kwento nila. Pinasok nila yung culpable violation, pinasok nila yung betrayal of public trust, doon nila na isagawa yung pag-uusap. Pero since pa rin na ipasok nila yung mga ganyan, threat pa rin ang pinag-uusapan nila. Grave threat pa rin ang pinag-uusapan nila. Tama? Tuloy mo.
Tuloy mo yan. Asa na ba yun? Additional threat. Ang pagkakaalam po natin, wala po. There's no such thing as conditional threat because threat is a threat. Kapag manakot ang isang tao, Akala ko abogada si ma'am. Ang pagkakaalam daw niya, ano sabi niya, ulitin natin, parang ang pagkakaalam niya ay ano, kasi ang tanong dito, with or without condition, With or still without a condition. threat. And therefore wrong, and therefore criminal, and therefore impeachable. Meron po bang conditional threat? Ang pagkakaalam po natin, wala po. There's no such thing as conditional threat because ayun, hindi niya alam, meron. Diba? Abogada ho yan si mama, pero hindi niya alam na merong conditional threat at unconditional. Meron pa nga light threat eh. Diba? Merong grave threat, conditional or unconditional. Meron ding light threat. Ano bang sinasabi sa saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 2 ng Constitution? Ang mga opisyal ay maaari lamang ma-impeach dahil sa mga susunod. Culpable violation of the Constitution. Ginawa ba ni BP Sara? Hindi. Treason, wala namang ginawa si BP Sara. Bribery, wala namang ganong ginawa si BP Sara. Graft and corruption, di pa napapatunayan. Diba? Graft and corruption sa 125 million na sinasabi nila, yun ba yun? Hanggang ngayon, ng COA, nagsasabi na wala naman daw ganun. Graft and corruption and higher crimes. Higher crimes, meron ba ginawa si BP Sara? Wala. Betrayal of public trust? Wala rin. So, nananatili ang issue dito sa grave threat na pinagsanga-sanga na lang nila, kaya nila na-file at nabuo nila as article of impeachment laban kay BP Sara. Pero, ang maliwanag sa maliwanag, ang pinagtatalunan nila noong unang salang dito kay yung witness nila ay ang usapin ng grave threat. Yun ang maliwanag doon. Pero, ang tanong nga, impeachable offense ba? Hindi. threat is a threat. Kapag manakot ang isang tao against another one, o kaya against the members of his family, and yung pananakot na yun is something that is amounting to crime. And that is really grave threats. Ano yung crime na tinatakot dito o yung pagbabanta? Ito yung pagpapatay doon sa Pangulo, sa First Lady, and former Speaker. So, and with or without condition, kahit nga po maituturing na merong kondisyon, Binago niya na yung statement niya kasi bukayo. Abogada, hindi alam kung may unconditional at conditional threat. So, papasukin pa rin nila kung ano yung gusto nilang ipamukha sa taong bayan na si BP Sara ay nagbanta. Lagi natin sinasabi at paulit-ulit, sundan nyo yung video. Huwag kayong magpapalabas ng 2 minuto. Sabihin nyo doon sa abogado nyo, yung prosecution na hinire nyo, sabihin nyo, i-play yung 2 hours na video bago nyo masabi kung ano yung gusto nyo sabihin sa taong bayan. Dito na tayo, papasok na ho dito yung 3 testigo, ang pangunahing testigo sa Lunes. Isasalang ng prosecution sa susunod na linggo. Ang mangyayari dito, ang prosecution naman ho ang mag-cross-examine, malamang sa malamang dito kay Atty. Zulaika. Malamang ho, ganyan ang gagawin nila. Pero siyempre, alamin natin yung mga Posible ulat dito. raw na mas sumaba pa ang oras ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. 3 testigo na kasi ang ihaharap sa korte, kabilang na ang Chief of Staff ng BICE na si Attorney Zulaika Lopez. Ayun. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mula 1 testigo sa loob ng 3 araw, target naman ng impeachment court na 3 testigo ang maisalang sa 3 magkakasunod na araw sa susunod na linggo. Sa Lunes, ipipresenta ng prosekusyon ng NBI Regional Director na si Attorney Jeremy Lotok para sa Article 4 ng impeachment case. Ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa Martes, nakatagdang tumestigo ang Chief of Staff ng BICE na si Attorney Zulaika Lopez. Tuesday pa pala si Atty. Zulaika. Pero abangan natin
Abangan pa rin natin. So, tatalakayin pa rin yung pagbabanta, tama? Yun ang narinig namin eh. Ulitin natin ha. Case, ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa Martes, nakatakdang tumestigo ang Chief of Staff ng BICE na si Attorney Zulaika Lopez na sa ngayon ay isa palang regular na witness. Pero pwede raw siyang gawing hostile witness at mangyayari lamang yan kung magmomosyon ang prosekusyon. Hindi kasi pwedeng gumalaw ang korte nung walang motion sa either party na ideklara ang isang testigo na hostile. Kapag hostile witness ka, ibig sabihin may conflict of interest ang testigo sa ini-impeach na opisyal. Base sa Court Rule 132 Sections 10 to 13, kapag hostile witness, maaring tanungin ang leading question sa cross-examination. Sa Miyerkules naman, balak isa lang si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Pero hindi lang mga testigo ang aabangan. Posible rin daw na mas humaba ang bawat araw ng paglilitis. So we expect siguro a long trial date on Monday just to try to finish the direct examination, the cross-examination. Mahaba ho yan ha. Parang dalawang partido na ho ang magsasalang ng kanilang mga examination. Halimbawa, kung ako yung prosecution, meron kang testigo, pinatawag ko. Halimbawa, si Attorney Zulaika, i-cross-examination ko ngayon yan. Ngayon, lilipat naman yun sa kabilang panig. Anong tawag doon? Cross-examination naman kung sino yung mga witness doon sa kabila na kampo. Direct, indirect, yan ang kagandahan, magkakaalaman na dito. Lunes, Martes, Miyerkules, kabang-abang ay yung mga eksenang ganito. Ngayon, sa self-defense, pangunahing barahan ng depensa sa grave threat case ni BP Sara. Yun ang lumalabas dito eh. Kasi meron naman kasing kung ako, yun ang hindi nakukuha ng mga durobo. Kasi gusto lang lagi nilang iparating sa taong bayan na grave threat, grave threat, grave threat. Oo, grave threat. Bakit nga sinasabing grave threat? Hindi nyo naman tinapos at wala kayong pinakitan 2 hours na video. Pinailang nila as a grave threat. Yun ang nakakuha nilang tiyempo para ngayon makasuhan si BP Sara. Ngayon, ang ilalaban naman ng depensa, siyempre, self-defense. Bakit? Kung ako ho ay titigihin, yun ang sabi sa video, kung ako ho ay titigihin, meron na hong hinire para tigihin din sila. Doon yung papasok na sinasabi na magaling na depensa na kailangan nilang patunayan na yung depensa ni Bibi Sara ay self-defense lang sa kanya. Alamin natin dito. Taga-subuybay ninyo sa palatuntunan ito. Opo. Sir, sa nakalipas po na 3 araw na sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ano po yung assessment po ninyo? Well, maganda naman na nasusunod yung proseso. Sir, in the revised affidavit. Hello? Go ahead po. Nasusunod naman nila yung proseso at maliwanag naman ang mga pahayag ng both sides, yung prosecution at saka defense. At nakikita ko naman yung mga senator judges, nakikinig sila ng gusto. So siguro, panalangin natin na magiging maliwanag ang palitan ng ebidensya para yung tunay yung katotohanan ng lumabas. Kasi mahirap namang maparusahan yung isang tao na walang kasalanan. Tama. Pero kung may kasalanan, siyempre kung ano yung nasa batas, yun naman ang dapat naman masunod. So, maganda mangyayari ngayon, Admar. So, naharap naman tayo sa tinatawag na due process. Opo. May mga kumu-question po doon sa pagkaka-appoint or pagkakahalal bilang presiding judge kay Senator Chis Escudero. Kasi kung babalikan po natin, doon sa pag-amyenda sa impeachment rules, sinasabing 12 lang ang bumoto noon para sa pagbabago, no? Sa tingin niyo po, ito po ay naayon sa ating konstitusyon? Well, kini-question ito sa Korte Suprema ngayon. Meron ding ni-raise si Senator Alan Peter Cayetano na dapat at least 1 day na notice sa mga senador pero hindi yun nasunod. Ano masasabi niyo po dito, Attorney? Palagay ko, multi-academic na yung
mga minor issues na yan. Although, alam mo, pagdating sa ospital, talagang nakikita mo yan sa mga ordinary courts. May mga motion, may mga delays. Para sa akin, hindi nakakatulong na siguro yung mga issues na gano'n dahil ang importante dyan, matuloy yung pagpresenta ng ebidensya at matuloy naman yung pagpresenta rin ng defense na may pagtanggol ang kanilang sarili. At saka yung participation na nila dun sa hearing na yan, naging mutan academic na nga yung mga questions na yon. Hindi naman makaka-anal o makaka-validate do sa proceedings yung mga tinutukoy ni na Senator Judge Alan. Opo, pero naging mas mainam po ba ng acting o yung presiding officer ngayon ay si Senator Cheese compare kay Senator Win? Well, wala kasing trial background o legal background si Win eh. Pero yung authority ng Senate President ay hindi naman nawawala kasi nakaupo naman siya doon sa rostrum. Nako, nasa gilid lang ho, attorney. Isang constitutional expert lawyer, si Attorney Amado Valdez. Ngayon, kung tatanungin natin at tatanungin siya, tatanungin ako, tatanungin ka, okay ba na nakaupo yung stop toy doon, yung teddy bear na malaki, sa gilid ni Mamang Quezon? Kayo ho ba? Ay, sagutin nyo sa comment section. Andyan lang ho yung comment section. Ako kasi gusto ko rin tanongin niya sa inyo. Nakakatulong ho ba yung isang Senate President sa gilid mismo ng isang presiding judge? Ako parang hindi eh. Ang nangyayari, katawa-tawa, apple of the eye, ang mama. So, parang ang lumalabas, wag na lang sana itabi. Umalis na lang sana doon at pumunta doon sa mga kasama ng mga senatorial judges. Sa linya ng mga senatorial judges. Ngayon, ipapasok natin, BP Panelo, BP Sara Kill, threat not impeachable offense. Ito, malalaman natin. Kasi nga, nagtataka tayo, pilit sila ng pilit, in-impeach sila ni BP Sara, pero hindi naman pala impeachable offense itong threat. Bakit nila nakuha at ginawa na ho ng kwento, alam niyo naman sila, gumawa ho sila napakaraming kwento, pinagsama at pinagtatagpi-tagpang istorya para lang masabi na, may culpable violation, may betrayal of public trust. Yun ang ginawa nila, yung mga dorobo, para ma-file yung article of impeachment laban kay BP Sara. Ngayon, ang tanong dito, Atty. Salpanielo, ikaw ba ho ay naniniwala na yung kill threat is not impeachable offense? Good morning, three beautiful ladies. Hi, Attorney. Good morning. Makinig tayo, Good morning, Attorney. Naku, kitang-kita po namin kayo kahapon, Attorney, no, sa impeachment court. Siguro, can you tell us muna, are you advising or aiding the defense counsel in any way, Attorney? Ako ay nahihiya lang doon ako pinaupo doon sa lugar na yun. Nag-iisa lang ako doon. Puguti may biglang may dumating pang isa. Anyway, alam po ninyo, I thought I was watching an impeachment trial. Yung pala, ang pinapanood ko pala ay propaganda proceeding. Sapagkat itong presiding officer, lumabas na ang kulay niya. Can you imagine, hinayaan niya ang abogado ng prosecution na magtalumpati ron, magpropaganda ron laban sa respondent. At pagkatapos sabihin niya, dahil inobjekan siya, tama yung objection ng depensa. Teka muna, wala yata sa regla yung ginagawa niyo. Dapat magpresenta siya through the witness. Pero sabi ng presiding officer, hindi, tuloy natin. Pakinggan muna natin saka ako mag-rule. Can you imagine that kind of ruling? Makikinig daw muna siya. Meanwhile, ang buong bansa nakinig na. Tapos mag-ruling siya na i-strike out. Di narinig na lahat. Kaya ang nangyari, dahil may pumuna sa kanya, ano sabi niya, since narinig na natin, bigyan na rin natin ng pagkakataon yung kabila. Ayun, naging propaganda ang labanan. Yeah. Well, Attorney, the other day naman, parang he was also like that with the defense. Diba? Parang pinagbigyan din naman niya yung defense.
Hindi, pinagbigyan. Wala namang siya. In fact, palagi niya nga ino-overrule ang depensa eh. Ang problema nga, pag nag-ruling siya, halimbawa, sabi niya, may nag-object. O sige, pakinggan ko muna. Paano nagsimula na yung propaganda, nagtalumpati na siya ron, saka ka lang mag-rule? Mali lahat yun. Ang problema kasi nga, di ba pinalitan niya si Win. Gatchalian. Mm. Kasi sa ilalim ng batas talagang dapat si Senador Gatchalian. Sinasabi nila, wala naman daw sinasabi sa ligang batas. Maliwanag ang sabi ng sa ligang batas. Sino ba ang impeachment court? Ang Senado. Sino ba ang presiding officer ng Senado? O edi ang Senate President. So, naglagay ngayon ng mga framers of the Constitution, yan ang presiding officer, impeachment court. Pero pag ang presidente ang nililitis, kailangan Chief Justice. Madali sabi, the general rule is that the Senate President will sit as presiding officer in all impeachment cases except only when the President is on trial. Yan. Yan ang maliwanag nga. Bakit pinalitan? Kung natatandaan nyo, ilang araw na sinasabi ni Senador Gatchalian na magpipreside siya, pinagandaan niya, pinag-aaralan niya, in-announce niya pa sa flag ceremony. Tapos bigla, a few hours later, biglang nabaliktad. Bakit? Kasi hindi nila makokontrol si Gatchalian. Independent-minded to eh. So pinilit nila yung isa na, hindi ba? Nagbumaliktad na nga ito eh. Kaya't makikita natin sa mga galaw niya ngayon, kaya pala. Pero attorney, do you think yung sa pagbaligtad ni Senator Cheese Escudero, as you mentioned kanina, ay meron bang political accommodation ito kaya siya nandiyan ngayon as the presiding officer? Magandang tanong yan, ha? Ay, hindi po ba inaakusahan siya, nakasama siya sa anomalya? Yaro, At yun na. kakasuhan? Hindi ba yan naman ang katotohanan dyan eh. Yung dalawang bumaliktad, may mga nakabinbin na investigasyon at kaso na ipapile. O yung dalawa, dahil hindi pumayag, nakakulong sila ngayon. Yan naman talagang katotohanan. Huwag na natin paglululokohin ng mga sarili natin. That's the reality. Sir, you had a front row seat at the impeachment trial. Was there anything going on that maybe the general public watching on TV did not see that you were able to witness? That you can share with us? What I can tell you is that, as I said, I thought I was watching an impeachment trial, pero naging propaganda proceeding. Pangalawa, hindi ko maintindihan ng prosecution. Bakit nila ginawang testigo itong NBI agent? Ano ba ang purpose nila? Ayon sa kanila, this person will authenticate the proceeding na nangyari dun sa November 24 na press conference ni Inday Sara. Ibabalidate niya, madalit sabi. Teka muna, sino ba nag-question? Wala naman nag-question sa defense. I have not heard any statement from the defense that we are questioning that event never happened. That the Vice President never uttered those statements she's being accused of as a threat. Wala, hindi ba? O sa madalit sabi, ba't mo ilalagay yun? Anong purpose mo? Madalit sabi, yung pinag-uusapan nilang video, mismo si Vice Presidente Duterte, hindi niya tinatanggi yun. Ang pinag-uusapan dapat doon, prubahan ninyo na yung mga sinabi niya ay babagsak sa impeachable offense o isang krimen para maging grounded yung inyong demanda. Yun ang sinasabi natin. Yun ang tinutumbok natin eh. Kaya magaling sa magaling, dapat alam din kung ano yung ground. Yung ground na sinasabi nila, threat. Hindi naman pasok sa impeachable offense. Kaya nga dapat binasura na yan eh. Doon naman sa mga senatorial judges, oo, alam nyo naman ho ito eh. Huwag na ho kayong, Kaya tama yung sinasabi ni Atty. Salpanielo kung papasok ba ito sa ground na i-impeach si BP Sara. Di ba? Tuloy mo. Ang ginawa nyo, ginamit nyo na yung testigo para siraan siya. Ang nangyari pa nga, naging useful sa prosecution. Tumpak! Hindi naman, unang arangkada pa lang, alam na naman natin
na itong mga ganito itong paglalabas ng witness, isang hakbang nila yan para siraan si BP Sara. Pero kung pagbabasihan mo kung impeachable ba yung ground ng threat, wala ho sa bokabularyo ng kahit anong article o kahit anong revised penal code, hindi ho lalabas na impeachable ang grave threat, conditional o unconditional man yan. Kaya kung umabot na sa aking video, ako naman ho ay maglalambing sa inyo, baka lang naman ho mapagbigyan nyo ako, pakisubscribe naman ho ito si Mang Banat at siyempre suportahan na rin natin. Ito yung kanyang channel, Mang Banat. Magaling din ho at sana tulungan natin kung ano yung yung mga nababalita at binabalita niya, bigyan natin ng like and share. At siyempre, dito na tayo, papasok na tayo dito sa shoutout segment natin. Shoutout pala kay Ma'am Damanusan, shoutout kay Ma'am Winnie Cuadera, shoutout kay Ma'am Malu, Survivor Mix Vlog, shoutout din kay Ma'am Sohaira, tama ba? Sohaira, at shoutout din kay Winnie, Girly, Adeline, Lalaine, shoutout po sa inyo. Kay Rosel Yu, Adoraciones Condo, shoutout po. Fe Baguio, yan si Ma'am Pe, lagi siya nakaantabay sa atin. Benedict Taang, shoutout po Antonio Miranda, OFW, Davao, HK, shoutout sa iyo Mama ng Hong Kong. Trigger 777, shoutout po sa iyo. Lydia Baco, shoutout po sa iyo. Rosie Danosos, Roel 1846, shoutout po. Nora Banudan, shoutout po sa inyo. June Marquez, shoutout po sa iyo. Perla HG4IG, La Alpabrica, shoutout po sa iyo. Niel Fernandez, J. Morales, Madeline Bautista, Malu Adcheta, Cheryl Sevandal, Judith Estor, March 1960, Darrell Marfores, Ronnie Medina Sr., Dol Buando, Ramhar, Adrian Panganiban, shoutout po sa inyo. Dodong Sima Franca, Perfecto Santa Maria, si Ma'am Wilmot ba to? Ma'am ba to? Nokia 1+812, shoutout po. Mario Lutang, Frenny 731, Jojo Mabini, Fe Baguio muli, shoutout po sa inyo. Beniktaang muli, June Marquez, Darrell Mapores ulit, Beniktaang ulit, Eduardo Salvo. Yan, kumabot ka naman sa ating shoutout segment at dun sa mga hindi nababanggit o baka ho natatabunan, damihan nyo ho yung kanyong pag-comment, baka ho talagang tabon-tabo na ho nangyari. Melchor, hinahanap ko Melchorita Tulod, Lydia Baco, Nora Banudan, Kautin, Oscar Ayok, Perfecto Santa Maria, Judith Estor, Nokia ulit, Trigger 77 ulit, Jojo Mabini ulit, at Corazon Gonzales, Cesar Cruz, shoutout po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Ami Dolenyo, yun, nakakuha pa ng isa. Ulysses Manipon, Linda Arsenio Rogers, Labis H2K, Rosinda Dayagbel, Rodriguez San Diego, No Suniga. Yun, kumabot ka dyan sa ating shoutout segment. Hanggang sa muli paglalambing ko lang ay sa inyo ay i-like and share nyo. Hanggang sa muli, bye-bye!